Ang huling kabanata ay nagtapos sa pag-aabang para sa pagsusulit sa promosyon, at dumating na ang araw na ito ay magsisimula na. Ang mga tao sa HQ ay gumugugol ng oras sa iba't ibang bagay, nagpapahinga mula sa paghahanda na kanilang ginawa. Ang ilan ay nanonood ng TV, tinatangkilik ang musika habang pinapanood ang kanilang mga idolo. May ilan namang naglalaro ng basketball, isang masayang paraan para mag-relax. Ang iba naman ay naglalaro ng mga board games. Bigla na lamang may umalingaw-ngaw na anunsyo mula sa mga speaker. Inuutusan ng lahat ng mga mangangaso na nakatakdang kumuha ng pagsusulit na pumunta na agad sa military training ground. Sa wakas, naalarma na ang lahat sa balitang ito. Maliban sa ating bida, si Kim Min-jun, na handang-handa para sa anumang haharapin sa pagsusulit. May determinasyon sa kanyang mga mata, alam niyang ngayon ang araw na siya ay magiging isang corporal. Ang araw ay sumisikat sa mga mukha ng mga batang examinees habang sila ay nakatayo sa military training grounds. Ang instructor para sa pagsusulit na ito ay si Second Kim Chi-olman. Nakakahalata tayo lahat ay tinatawag na Kim o Lee sa seryeng ito. Sinabi niya sa lahat na siya ang magiging gabay nila sa pagsusulit. Nakikinig ng mabuti ang mga examinees. Ngunit bago iyon, gusto niyang makita ang bilang ng mga tauhan mula sa bawat kumpanya. May dumating na boss, at tila doon sila dadalhin para sa pagsusulit. Tumayo ang Second, at sinigurado ang kaayusan ng lahat habang sila ay umaakyat sa boss. Pagkatapos makapasok ng lahat, binanggit niya na ang pagsusulit ay gaganapin sa 105th Division. Humandar na ang boss, at inutusan silang tingnan ang kanilang mga practice questions habang nasa biyahe. Sa loob ng boss, halatang medyo kinakabahan ang mga examinees. Nagsimulang mag-usyoso si Min-jun sa usapan ng dalawang examinees. Narinig niyang pinag-uusapan nila na darating ang 4th Battalion sa pagsusulit, na nangangahulugan na makakakita sila ng mga babae sa seryeng ito pagkatapos ng matagal na panahon. Isa sa mga examinees ay sabik na sabik ipakita ang kanyang galing sa mga arma sa harap ng mga babae. Pinag-uusapan nila kung paano maaaring humingi ng numero ang mga babae habang si Min-jun ay nakikinig at natatawa lang. Alam niyang gagawin nila ang kanilang makakaya, pero para sa kanya, wala itong halaga dahil napakakumpiyansa niya sa kanyang sarili. Ang daan papunta sa 104th Division ay punong-puno ng magagandang tanawin. Halatang isang military establishment ang lugar nang sila ay dumating, puno ng mga perimeter na may seguridad at iba pa. Nag-switch ang eksena sa written examination room number 7. Dito, tila tapos na ang lahat ng examinees sa kanilang written examinations, at oras na para malaman ang resulta. Sinabi ng invigilator na silang lahat ay pumasa maliban kay Cho Jong-wook. Siya rin ang taong pinag-uusapan tungkol sa pagkuha ng numero ng mga babae. At malapit na siyang mapahiya dahil tinatawanan siya ng lahat. Nagsimula siyang kabahan at pagpawisan nang malaman niya iyon. Hindi na siya makakapagpakitang gilas. Sa labas ng written examination, binubuli siya ng kanyang mga kaibigan dahil bumagsak siya sa exam na mas madali pa kaysa sa pagkuha ng driver's license. Hindi pinapansin ni Min-jun ang mga ito dahil nag-e-enjoy siya sa sarili niyang mundo. Lahat ay naglalakad ng diretso, tila oras na para kunin ang physical exam. Biglang lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Isang babae na may asul na buhok, matagal na nating hindi nakikita, ang nakatingin sa mga examinees na naglalakad papalayo. Sa loob ng isang magandang gusali sa 105th Division HQ, naririnig ang isang talumpati. Sa loob ng auditorium, makikita ang maraming sundalo habang ang nagbigay ng talumpati ay pinupuri ang mga examinees sa kanilang narating. Ito ay si Lieutenant Colonel Lee Chol-ju. Tulad ng sinabi ko, puro Kim at Lee lang talaga sa seryeng ito. Siya ang taong namamahala sa pagsusulit na ito. Sinabi niya na ang layunin niya ay hindi lamang maghanap ng mga karapat-dapat na ma-promote. Ang totoo, gusto rin nilang ipakita ang isang friendly competition sa pagitan ng tatlong division. Naaantok na si Min-jun habang nakikinig. Gusto na niyang magsimula ang pagsusulit para makausad na sila. Ngunit, binanggit ni Lieutenant Colonel Lee na may mga kalahok sa pagsusulit na nandoon dahil sa special exception. Tinawag niya ang pangalan ni Min-jun, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang pangalan ng babae na may asul na buhok, si Private Son Yoon-so. Patuloy na nagsasalita si Elsie Lee tungkol sa kanilang mga natatanging kakayahan sa trabaho kahit na isang taon pa lang sila sa serbisyo. Samantala, sobrang saya ni Min-jun na malaman na may iba pang espesyal na tao bukod sa kanya. Sa puntong ito, halos wala ng paki ang mga tao sa sinasabi ni Elsie Lee, maliban sa mga nerds. Pinag-uusapan ng mga nerds na kung mag-a-apply ka sa frontlines, maaari kang makakuha ng special exceptions. May iba namang nagsasabi na maraming tao ang tumanggi sa alok na sumali sa 104th Division.
At kung hindi sila tumanggi, maaari silang maging katulad ni Minjun. May nagsabi rin na si Minjun ay isang private first class na. Sobrang tuwa nila at nagsimulang tumingin kay Minjun, na ngayon ay napapalingon ang lahat sa kanya. Ang galing ng kanyang head-turning skills, hanggang sa napalingon din ang babae na may asul na buhok. Siyempre, wala siyang paki sa atensyon ng iba. Pero nang mapansin niyang tinitingnan siya ni Son, hindi niya napigilan ang sarili na tumingin din. Agad namang napahiya si Son at iniwas ang tingin. Nagkunwari si Minjun na wala siyang nakita, kahit na nahuli niya itong nakatingin sa kanya. Sa huli, sinabi ni Elsie Lee na si Minjun ay isang nerd. Sinabi niya sa lahat na gawin ang kanilang makakaya na malamang wala namang nakarinig. Sa wakas, may isang kapaki-pakinabang na tao na umakyat sa entablado. Buti na lang, hindi Kim Oli ang pangalan ng taong ito. Ito ay si Captain Jong Sang-chol, at inanunsyo niya ang pagsisimula ng pagsusulit para sa lakas, liksi, at tibay. Ang una ay ang strength test, na sobrang simple lang. Kailangan lang nilang itulak pabalik si Examiner Dave Bautista. Naalala ni Minjun kung paano may pagsusulit na nagpagawa sa kanya na itulak ang isang malaking redstone. At iniisip niya kung bakit ganito lagi ang mga pagsusulit. May time limit silang 1 minuto para dito. At mukhang madali lang ito. Kung magawa nilang itulak siya ng 10 metro pabalik, makakakuha sila ng pinakamataas na puntos sa 100 point scale. Tumayo si Dave Bautista sa harap ng 10 metro square na ginawa nila sa lupa. At isa-isang tatawagan ang mga examinees para subukan ang kanilang swerte. Ang unang tinawag ay isang private na nagngangalang Kim mula sa 103rd Division. Mukha siyang matipuno, suot ang isang masikip na t-shirt na nagpapakita ng kanyang katawan. Lumapit siya kay Dave Bautista at hinawakan ang kanyang balikat, itinutulak ito ng buong lakas. Gusto kong tawagin ang taong ito na Boulder dahil parang hindi man lang siya tinatablan. Pinipilit niya ng husto na halos mamula na ang kanyang mukha, parang nanganak. Hinawakan ni Dave Bautista ang kanyang balikat at itinapon siya palayo. Itong lalaking akala mo'y makakakuha ng winning points, agad na na-disqualify. Habang nakahiga sa lupa ang pauunan, sinabi ng invigilator na kung hindi ka makakakuha ng 40 puntos, agad kang madidiskwalipika. Ang natitirang mga examinee ay halos mawala ng kontrol sa sarili nang makita nila ang nakakalokang eksena. Ako man ay matataranta rin siguro kung nandoon ako. Matapos nito, para silang mga langaw na napapalipad ng isang dambuhalang lalaki na parang si Dave Bautista. Ang ilan ay nakakuha ng 10 puntos at agad na na-disqualify. Ang iba naman ay umabot ng 20 puntos pero na-disqualify pa rin. Walang malinaw na nanalo, at maging ang tagapagmasid ay nabwisit na sa pagiging walang kwenta ng mga gago. Sa wakas, oras na para sa isang mas kabang-abang. Si Son Yun-so, ang espesyal na batang babae na may asul na buhok, ay ang susunod. Pawis na siya sa kaba, pero sa kabutihang palad, pumasa siya. Sana nga lang ay ipinakita nila kung paano niya nakuha ang 50 puntos, pero sige na nga. Lahat ay nagulat. Wala silang ideya kung paano nagawa ng payat na batang babae ang bagay na iyon na hindi nila magawa. Sa paano man, napaatras niya ito ng 5 metro. Umalis siya na parang isang astig. Ito ang tinatawag na tunay na girl boss. Napanganga ang mga lalaki sa kanyang kagandahan. Habang ang iba naman ay nagsasabing anak siya ng division commander kaya siya pinaboran. Ang mga ito ay sobrang humahanga at sa totoo lang, nakakahiya silang tingnan. Lumingon siya sa kanila at sigurado akong hinuhusgahan niya rin sila tulad ng ginagawa ko. Lumakad siya sa gitna ng mga tagahanga pero ang tanging walang pakialam na tumitig sa kanya ay si Minjun. Siyempre, iniisip pa rin ni Minjun ang tungkol sa kanya kung paano siya ang isa pang nakatanggap ng espesyal na exemption tulad niya. Dumating na ang oras para sa ating bayani na ipakita ang kanyang kahangahangang lakas. Ipinahayag niya ang kanyang pagdating, binanggit ang kanyang rango bilang private first class habang papalapit siya. Lumapit siya kay Dave Bautista, at may ideya na siya kung paano ito magtatapos. Alam niyang hindi dapat pretuhin ito na parang redstone dahil kung ginawa niya, mamamatay si Dave Bautista. Kung magawa niyang itulak ito lampas sa 10 metro, maaari siyang makakuha ng espesyal na bonus. Kaya't nagdesisyon siyang gawin ito. Inilagay ang 2 kamay sa gitna, bukas ang 5 daliri, handang itulak ng malakas at direkta. Lumipad si Dave Bautista. Sigurado akong wala pang nakakagawa nito sa kanya kailanman. Nagulat ang mga tao. Nang itim ang kanilang mga mukha sa inggit at takot. Sa kabutihang palad, nakatayo pa rin si Bautista. Hindi lang siya malaki na parang oso, maliksi rin siya na parang pusa. Ang kanyang mga paa ay sumama sa kanya sa lupa, naiwan ang mga pira-pirasong kahoy na nabasag.
Hindi lang si Bautista ang nagulat at nagalit, maging ang tagapagmasid ay wala ring ideya kung paano ito posible. Si Private First Class Kim Min-jun lang ang nakakuha ng 100 puntos. Ngumiti siya. Alam niyang mangyayari ito, pero wala ni isa ang may ideya, kahit na ang batang may asul na buhok. Habang papalayo siya, naramdaman niya ang tingin ni Son, na pagtanto niyang walang espesyal na bonus pagkatapos ng lahat. Siyempre, hindi si Min-jun ang huling examinee, at may mga natitira pa na madidisqualify. Isang batang babae ang umalis na umiiyak dahil hindi niya naitulak si Dave Bautista ng higit sa 1 metro. Kaya siya ay na-disqualify. Ang natitirang mga taga-suri ay nandoon lang at nagtataka kung bakit ito napakahirap. Sa wakas natapos ang lakas na pagsusulit at oras na para sa susunod na pagsusulit, ang agility test. Siyempre, dahil ito ay agility test, magsisimula ito ng walang pahinga. Ang mga na-disqualify ay pinaalis. Nakaayos sila at umalis na may lungkot sa kanilang mga sarili. Samantala, binabago ng mga kawani ang mga kagamitan at nagdadala ng mga bagong gamit na gagamitin sa agility. Stat test. Nagsisimula na silang mag-set up ng malaking birding net at gusto kong sabihin na nahihirapan silang mag-set up ng birding net na ginawa upang maiwasan ang mga bala matapos ubusin ang kanilang lakas sa pagtatangkang itulak ang dambuhalang si Dave Bautista. Natawa ang tagapagmasid habang sa wakas ay ibinunyag niyang dodging rubber bullets pala ang gagawin nila. Hindi mahalaga kung rubber bullets ang mga iyon, ibinabato pa rin ang mga ito sa walang kapantay na bilis mula sa isang anti-tank weapon, ibig sabihin, masasaktan pa rin ito ng sobra. Sinabi niya sa kanila na iwasan ang lahat ng ito, at nagsimula silang kabahan, sa pagkakataong ito, mas marami ang sakit na dala kung magkamali sila. Habang ang lahat ay nagkakandaugaga sa kaba, nakita ni Min-jun na nakakatuwa ito at gumisi lang sa pagiging kapanapanabot ng mga bagay. Ang taong nag-ooperate ng baril ay handa na, at handa siyang maghasik ng lagim. Ang layunin dito ay maiwasan ang mga bala sa loob ng 1 minuto ng tuloy-tuloy. Kung makakaya nilang tumagal ng buong 1 minuto, makakakuha sila ng perpektong puntos. Siyempre, lahat ng kalahok ay kailangang manatili sa loob ng itinakdang lugar sa loob ng net. Ang bagay na mas nakakatakot sa mga examinee ay maaari ring pumasa ang pagsusulit habang tinatanggap ang tama ng bala sa loob ng 1 minuto. Kailangan mo lang manatili sa loob ng net sa loob ng 1 buong minuto, at makakapasa ka ng may perpektong puntos. Oras na para magsimula ang pagsusulit. Pero bago iyon, narinig ni Min-jun ang isang pamilyar na boses sa likod niya. Tumawag ang boses sa kanya, tumingin siya sa likod ng may gulat. Walang iba kundi ang kanyang kaibigan, si Private First Class Dong-jun. Nakangiti at kumakaway sa kanya. Nagulat si Min-jun na makita siya roon, wala siyang ideya na nakapasa si Dong-jun sa strength test. Tinanong siya ni Dong-jun kung bakit siya nagulat, inakala ba niya talagang mabibigo siya sa strength test. Ipinagtanggol ni Min-jun iyon, kahit na sa totoo lang, inisip niya rin iyon, tulad ng inisip mo rin. Sinabi ni Dong-jun sa ating bayani na lahat ng private first class ay nakapasa na sa advancement exam dati. Kaya medyo sanay na sila sa format. Ang tanging naging hadlang sa kanila ay ang mas mataas na standard ng overall score para sa kanila, na siyang dahilan kung bakit matagal nang bumabagsak si Dong-jun sa mga pagsusulit. Binigyan niya ng tip ang ating bayani, sinabing ang mga rubber bullets ay lumilipad sa parehong bilis ng tunay na bala, kaya't hindi dapat ito iniiwasan batay sa kanyang paningin. Habang lumalabas ang mga bala mula sa baril, lumilipad ng kasing bilis ng anumang regular na bala. Sinabi niya na mahalagang hulaan ang trajectory ng mga bala at iwasan ang mga ito ng naaayon. Ang mga bala ay tumatama sa mga tao, at may mga sigawan sa paligid ng military training grounds. Sa sandaling tumama ang unang bala sa bungo ng isang tao, nabasag ito at dumyugo. Nasa sahig siya, sumisigaw sa sakit at patuloy na dinudugo. Siyempre, agad siyang na-disqualify, at isang taga-suri ang inutusan na dalhin siya sa infirmary. Habang nakikita ni Min-jun ang sitwasyon, napansin niyang napakaraming tao ang nadidisqualify sa mga stat test pa lang, marahil ito ang dahilan kung bakit napakababa ng pass rate. Pero gayunpaman, makatwiran lang na napakahirap ng mga pagsusulit na ito, dahil napakaraming halimaw sa labas na mas nakakatakot kaysa sa anumang bagay na maiisip ng mga pagsusulit na ito. At alam mong makatwiran ito, habang iniisip niya ang pinsalang maaaring gawin ng mga halimaw. Isa pang examinee ang na-disqualify, pero sa pagkakataong ito dahil tumakbo siya palabas ng safety net dahil ayaw niyang matamaan. Ang tagapagbantay ay labis na naiinis. Sinabi niya sa kanila na sila'y mga duwag dahil wala namang kasing hirap ang pagsusulit na ito kumpara sa pagsusulit para sa pag-angat ng sarhento na nagaganap sa silid ng pagsusulit katabi nila.
Ang mga tao'y umaalis na dismayado, kinakabahan, at malungkot sa kanilang mga sariling resulta, pero talagang mahirap ang mga pagsusulit. Siyempre, may isang kawili-wiling tao na sa wakas ay lumabas, at siya ay walang iba kundi si Private Son Yun-so, ang may asul na buhok. Lumapit siya sa harap ng safety net at nag-crack ng kanyang mga daliri, handa na siya para sa aksyon. Nagsimula ng dumagsa ang mga bala, at ang mga manunood ay nag-aabang. Lahat sila'y medyo kinakabahan para sa dalaga. Dapat sana'y alam na nila na mas magaling siya kaysa sa kanila, at naiiwasan niya ang mga bala ng mas mahusay kaysa sa kanila. 9 na segundo ang lumipas at iniwasan ni Son Yun-so ang mga bala na parang si Neo mula sa The Matrix. Tumatalon at umiwas, tumatakas, sumasayaw, at ginagawa ang lahat ng maisip mo para maiwasan ang ulan ng mga bala. Ang mga manunood ay namangha sa kanyang galing, hindi sila makapaniwala kung gaano siya kagaling. Nang umabot sa 57 segundo ang orasan, kahit ang tagapagbantay ay nagpalakpak sa kanya para sa pag-iwas sa lahat. Sa wakas ay natapos ang 60 segundo, at ni isang beses ay hindi tinamaan si Son Yun-so. Nakakuha siya ng perpektong score. Habang naglalakad siya papalayo sa mga tao, lahat ay nakatingin o pilit na hindi tumingin sa kanya, pero lahat sila ay humanga sa kanyang kahangahangang kasanayan. Dumaan siya kay Minjun at binigyan siya ng masamang tingin. Tiningnan siya ni Minjun at nagtataka kung bakit siya ganoon. Samantala, ang natitirang mga mag-aaral ay nagtataka kung magkasintahan ba ang dalawa. Dahil bakit nga ba siya titingin sa kanya kung hindi? Lumapit si Son Yun-so sa kanya, titig na titig sa mga mata ng ating bida, na nag-iiwan kay Minjun na nagtataka kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Buti na lang at nabasag ang tensyon ng ipahayag ng tagapagbantay na si Minjun naman ang susubok na umiwas sa mga bala. Agad siyang tumalikod kay Son Yun-so at nagsimulang maglakad papunta sa safety net. Patuloy pa rin siyang tinitingnan ng dalaga habang siya'y naglalakad palayo. Mga kaibigan, masasabi ko, sobra na ang tensyon na ito para sa akin. Gamit ang kanyang peripheral vision, muling tumingin si Minjun. Medyo hindi na siya komportable dahil patuloy pa rin siyang tinititigan ni Son Yun-so. Medyo sobra na, sa totoo lang. Nang tumayo siya sa harap ng safety net, nagtataka siya kung ano ba ang gusto ni Son Yun-so. Naghihintay ba siya ng papuri? Pero bakit ganun kung hindi naman sila magkakilala? Habang siya ay nag-iisip, hindi niya napansin na handa na ang baril. Pumutok ang baril, at ang balay dumating na parang isang bulalakaw. Mabilis niya itong naiwasan sa pamamagitan ng pag-ilag ng kanyang ulo. Napakabagal ng bala para sa ating bida. Namangha si Son Yun-so, sa tingin ko'y itinuturing niya si Minjun bilang kanyang karibal, pero masyadong malayo ang kasanayan niya kaysa sa kanya. Nasa bulsa pa rin ni Minjun ang kanyang kamay, habang iniisip kung paano niya ipapakita kay Son Yun-so kung gaano siya kahusay. Gusto niyang ipakita ang pagkakaiba ng kanilang antas, kaya't pinanatili niyang nasa bulsa ang kanyang mga kamay habang patuloy na dumarating ang mga bala. Lahat ng tao ay nabigla sa pagpapakitang ito. Hindi nila maisip kung paano niya ito nagagawa. Pero kahit papaano, naiiwasan ni Minjun ang bawat bala sa pamamagitan lamang ng bahagyang paggalaw. Walang kahit isang talon, walang kahit isang mabilis na paggalaw, bahagya lamang niyang iniwas ang kanyang katawan sa tuwing may parating na bala. Bukod doon, patuloy siyang lumalapit sa baril, nilalapit. Ang distansya sa pagitan niya at ng bala. Hanggang sa siya'y napakalapit na sa baril, at ang mga balay dumadaan na lamang sa kanyang mukha habang nagbibigay siya ng isang ngiti sa kanyang asul na buhok na karibal. Siyempre, nagulat si Son Yun-so at naging nerbyoso. Samantala, patuloy na iniwasan ni Minjun ang mga bala habang tinatitigan siya at tumatawa. Sinasaktan niya ang damdamin ni Son Yun-so. Labis na nabigla ang tagapagbantay sa nakikitang pambihirang pagpapakita ng kakayahan, kaya't nakalimutan niyang tingnan ang oras. Nalaman niyang higit 1 minuto at 10 segundo na palang nagpapaputok ang baril. Agad niyang ipinahinto ang putukan at pinahinto ang kaguluhan na kinasusuungan ni Minjun. At syempre, binigyan niya ang ating bida ng perpektong score sa pagsubok sa agility. Huminto na ang baril, at 2 hakbang na lang si Minjun mula sa baril. Talagang ipinakita niya ang kanyang galing ngayon, at kahit hindi niya nabighani ang mga dalaga, tiyak na nasindak niya sila. Ang tagapagbantay ay wala nang nasabi, kaya't ipinagwalang bahala na lamang niya ito at sinimulang tawagin ang susunod na kalahok. Tapos na ang pagsubok sa agility, at hapon na noon. Pagkatapos ng isang maikling pahinga, tinawag na ang natitirang mga kalahok papunta sa grounds kung saan sila'y nakatayo sa harap ng malaking asul na portal. Sinabi ng tagapagbantay na magaling ang ginawa nila sa pagsubok sa agility. Habang siya'y pawis na pawis dahil sa init, sinabi niyang sisimula na nila ang pagsubok sa stamina. Ang pagsubok sa stamina ay ang huli sa 3, at napakasimple lamang nito.
Pumasok ang lahat sa dungeon sa pamamagitan ng malaking asul na portal, at oras na para simulan ang pagbabagong dungeon. Ang pagsubok ay simple lamang. Kailangan ng mga kalahok na magkarera sa loob ng walang laman na dungeon. May oras silang 40 minuto para maabot ang tagasuri sa isang turning point kung saan tatatakan ang kanilang mga kamay at babalik bago matapos ang oras. Siyempre, para maging interesante, hindi sinabi sa mga kalahok ang distansya patungo sa turning point. Wala silang ideya kung gaano katagal ang kanilang lalakbayin bago marating ang turning point. Ito'y magiging isang tunay na pagsubok. Habang nagmamarcha si Minjun kasama ang iba pang mga kalahok, nagtataka siya kung lahat ba'y nagtitipid ng lakas dahil kakasimula pa lamang. Habang naglalakad siya, iniisip niya kung mapapahamak siya kung tatakbo siya ng mas maaga. Nababagot na siya sa mabagal na paglalakad, hindi talaga bagay sa kanya ang ganitong marcha. Sa sandaling iyon, may isang tumapik sa kanyang balikat at naramdaman niyang may dumadaan sa kanyang tabi. Walang iba kundi ang asul na buhok na anak ng nepotismo na mabilis na tumatakbo sa unahan. Tumingin siya pabalik kay Minjun na nakatitig sa kanyang mga mata. Habang nagtataka si Minjun kung ano ang gusto niya sa pagkakataong ito, mabilis niyang napagtanto na ito'y isang karera na. Nagsimula ng tumakbo si Sun Yun-so, at nagsimulang tumakbo ang lahat sa likuran niya. Ang mahabang marcha ay naging isang mahabang karera. Pero mas may sentido ito dahil may oras na 40 minuto. Nahuhumaling si Minjun sa pinanibik ng mapagtanto niyang binigyan siya ng senyales ni Sun Yun-so na isang hamon. Ang hamon ay ang karerang ito, at hindi ang tipo ng tao si Minjun na nag-aalangan sa kompetisyon. Ano ang mangyayari sa loob ng dungeon na ito? Matatapos ba ng matiwasay ang pagsubok o may isa pang demonic disaster na naghihintay? At higit sa lahat, natagpuan na ba natin ang isang waifu sa kakaibang mundong ito? Abangan sa susunod na episode. Hanggang sa muli!